Paglabas ng silid ng mag-ama, ay siya din namang paglabas ng silid ni Sanaya. Gising na ito ngayon. Babe, saan ka pupunta? Agad na tanong niya kay Draco, nang makitang nagmamadali itong umalis. Mabilis namang niyakap ni Draco ang asawa, mula sa kanyang likuran at hinalikan ito sa leeg. Pupuntahan ko na muna si Sandra babe, may bagong plano kami ni Alaric. Saglit na kumalas si Sanaya mula sa mga yakap ni Draco, at hinarap ang asawa ng may pagtataka. Anong bagong plano? Kayong dalawa nagpaplano na ngayon na hindi ako kasama. May himig pagtatampo na tanong nito sa dalawa. Syempre tulog ka kaya hindi ka na namin ginhising. Tsaka biglaan lang itong pinaplano namin. Bakit, ano ba ang bagong plano nyo? Di ba ang dating plano, nahahayaan nating makatakas si Sandra, para mahuli natin si Alex Montenegro, dahil paiba-iba siya ng lokasyon. Yun nga dapat babe, pero nagbago na ngayon ang plano, upang malaman namin kung sino si Marcus, at kung sino din si Alex Montenegro. Naguguluhan kasi kami, kung sino ba talaga ang matindi nating kaaway. Biglang nagkunot ang noo ni Sanaya, nang marinig ang pangalan ni Marcus. Marcus ba ang sabi mo? Parang narinig ko na ito noon na binanggit ni Master Allen sa akin, nung nagtatago pa ako sa isla. Sa naalala ko si Marcus ang punot, dulo ng lahat ng mga nangyayari sa ating pamilya. Ngunit wala siyang binanggit kung ano ang kaugnayan natin sa kanya, bakit niya tayo gustong sirain. At ano naman ang kaugnayan niya kay Alex Montenegro. Naguguluhan ding wika ni Sanaya. Dad, Mom, hindi kaya magkapatid si Alex at Marcus. Kasi naalala ko kanina sa video, nabanggit ni Marcus, na anak ni Alex si Sandra, at balak niyang pagsamahin na ikulong ang dalawa, sakaling itakas na niya ang anak nito. Mama, ang tawag niya doon sa matandang babae sa video, at apo na rin niya si Sandra. Ibig sabihin, pamangkin nung Marcus na yun si Sandra. Alam mo anak may point ka dyan, kaya tama ang naisip mo na lagyan natin ng spy camera si Sandra, para makita natin kung saan ang totoong Alex Montenegro. Aalis na muna ako, sabat naman ni Draco. Akmang aalis na si Draco, nang hinawakan ni Sanaya ang kamay niya. Babe, sasama ako. Kailangan mo rin ako para mapaniwala din natin si Sandra, na nakikiayon tayo sa kanya. Ang akala niya ngayon naniniwala tayo na kakampi natin siya, di ba? Natutulungan niya tayong mahanap si Alex. Pero babe, kaya ko na ito. Delikado. Nag-iba na ang plano natin, hindi natin alam kung si Marcus ba o si Alex ang talagang kalaban natin. Babe, sa ayaw at sa gusto mo, sasama pa rin ako. Paano kung mahalata ni Sandra at Alex o Marcus na yan na may ibang plano tayo, dahil hindi mo ako kasama? Ayaw kung pinagdududahan ka nila, babe. Pero paano kung atakehin ka sa puso doon, mas lalong manganganib ang buhay mo, halata ang pagka-disgusto ni Draco sa plano ni Sanaya. Promise, walang mangyaring masama sa akin doon, lagi akong may dalang gamot, at isa pa, hindi naman naapektuhan ang puso ko sa mga kalaban ko Marunong din akong lumaban, sinabayan pa niya ng pagpapakyut at paglalambing habang nakikiusap sa asawa. Isa pa, nandyan ka naman Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit patuloy pa ring lumalaban ang puso ko, malandi niyang wika, sabay yakap sa asawa, dahilan upang mapapayag niya ito. Napaawang naman ang labi ni Alaric, nang makitang pumayag kaagad ang kanyang ama. Bilib talaga siya sa kakaibang charm ng mommy niya, dahil kaya niyang paamuin ang isang king na katulad ng daddy niya. Ang cheesy nyo, mauna na nga ako, mahinang asal ni Alaric at tinalikuran na ang dalawa. Ganon na lang ang pagkagulat ng dalawa, nang makita si Alaric na prente nang nakaupo sa backseat, at busy na sa pag-type ng mga code sa laptop niya, nang umupo na din sila sa loob ng kotse. Anak, anong ginagawa mo dito? Nag-aalala na tanong ni Sanaya. Alaric, may lakad kami ng mami mo, bumaba ka na dyan, nagmamadali kami, wika ni Draco. Daddy, kung hindi ninyo ako isasama sa lakad ninyo mamaya, paano ako makakatulong? Kung dito lang ako sa bahay, hindi ko makikita ang lahat ng anggulo ng hideout nila. Mabuti na yung malapit ako sa lokasyon ni Alex mismo, dahil mabilis kong mahak ang lahat sa paligid. Iba pa rin kapag malakas ang signal. Pangungumbinsi ni Alaric. Anak, delikado doon, ang bata mo pa, paano kung may mangyaring masama sa'yo?
Saway pa rin ng kanyang ina. Mommy, parehas lang po tayo, mas baby pa yang pinagbubuntis mo, sumama ka din kahit delikado di ba? Mas mabuti na yung anden ako. Alaric, ayaw ko ng ganyan na sagot ha. Isasama na din namin ang Tito Dwayne mo eh. Kaya mas maganda na dito mo na lang kami tulungan sa bahay. Mom, mas mahirap pag si Tito Dwayne ang dalhin nyo, magtataka sila dahil kilala na siya ni Sandra. Tiyak mag-iisip yun kung bakit kasama nyo si Tito Dwayne, di ba? Subalit, kapag ako ang kasama ninyo, hindi niya siya magdududa, dahil hindi alam ni Sandra na mas magaling pa pala akong hacker kaysa kay Tito Dwayne. Nasa po ni Sanae ang noo, dahil sa mga sagot sa kanya ni Alaric. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, at binalingan si Draco upang humingi ng tulong. Ngunit nagkibit balikat lang ito sa kanya, nagpapahiwatig na hindi niya rin alam kung paano kumbansihin si Alaric. Kinurot niya si Draco sa tagiliran, dahil sa inis niya. Aray naman babe, bakit ako? Reklamo ni Draco, ngunit parang matatawa siya dahil sa reaksyon ng asawa. Palibhasa kasi nagmana sa'yo, yang katigasan ng ulo ng anak mo, tingnan mo, napaka-reasonable na niya. Matalino pa yata yan kaysa sa'yo. Wait, correction Mrs. Del Fuego sa'yo nagmana ang katigasan ng ulo niyang anak mo, tingnan mo nga, kanina ikaw ang ayaw kong isama, ngunit matigas pa rin ang ulo mo, sasama ka pa rin. Sa tingin mo kanino siya nagmana? Agad na namula ang mukha ni Sanaya, dahil sa sagot ni Draco sa kanya. Palihim niyang kinurot ang gitnang harapan ni Draco, sa sobrang gigil at inis niya. Ouch! Biglang sigaw ni Draco nang makaramdam siya ng sakit, dahil sa ginawa ng asawa. Sa kabila ng sakit, ngumisi lang siya dito. Babe, marunong ka na ha, alam mo na talaga kung saan nakapwesto ang ano ko. Shia, mag-drive ka na, puro kakalokohan, neritang singhal ni Sanaya. Pumalatak ng tawa si Draco. Dahil pulang-pula na ang mukha ni Sanaya dahil sa inis sa kanya. Siniil na lang niya ito ng halik sa tungki ng ilong ng asawa, bago pinaandar ang kotse. Walang pakialam si Alaric sa mga nangyayari sa dalawa sa front seat, dahil busy na siya sa pag-set up ng spy camera sa laptop niya. Ito ang gagamitin nila para ikabit mamaya sa damit ni Sandra. Alas 5 na ng hapon, nang makarating sa site sa lugar kung saan itinago nila si Sandra. Pagkatapos tawirin ang vlog, di nagtagal ay nakapasok na rin sila sa lumang bahay, kung saan ito nakakulong. Pinaiwan nila si Alaric sa loob ng sasakyan, upang mamonitor niya ang mga nangyayari sa paligid. Mayroon lamang 2 elites siyang kasama doon, upang maprotektahan siya sa anumang pwedeng mangyari mamaya. Lahat sila ay nakasuot ng earpiece, upang mapanatili pa rin ang komunikasyon nila sa isa't isa. Sandra, pakakawalan ka na namin mamaya, malaya ka nang makakaalis, wika ni Sanaya, habang tinatanggalan ng pirang ang mga mata ni Sandra. Ngunit lingid sa kaalaman ng babae, mabilis din ang isang kamay ni Sanaya sa paglagay ng hidden spy camera, sa butones ng damit niya. Matapos matanggalan ng pirang, muling nagliwanag ang mata ni Sandra, habang umiikot ang kanyang paningin sa buong silid. Kahit naghilom na ang kalahati ng nasunog niyang mukha, dulot ng ano na binuhos sa kanya ng mga nakaraang buwan, hindi may kakailan na pwede pa ring matakot ang sinumang makakasalubong niya sa daan. Anong ibig mong sabihin na pakakawalan niyo na ako? Nagtataka ang mga mata ni Sandra, habang nakatingin sa kanila. Nagbago na ang isip namin. Nakahanda na kaming pakawalan ka, basta't ituro mo lang samin kung saan si Alex Montenegro. Saglit siyang nag-isip. Ano ang dahilan ba't nagbago ang isip nyo? Simple lang gusto na naming tapusin ang alitan sa pagitan namin ni Alex Montenegro, at ikaw ang makakapagturo sa amin kung nasaan siya. Palihim nang umiti si Sandra, dahil nakiayon ang dalawa sa mga plano niya. Alam niyang itatakas na siya mamaya ng kanyang kinilalang ama, kaya tama lang ang pagkakataong ito. Mamayang gabi, babalikan ka namin dito upang pakawalan. Wika ni Sanaya. Teka, bakit mamayang gabi pa, hindi na lang ngayon? Halata ang excitement at pagdududa sa boses ni Sandra. Maliwanag pa ang sikat ng araw ngayon. Alas 5 pa lang, nagmamadali ka ba? Gusto lang naming makakasiguro na hindi mo kami traidorin. Mas magandang lumabas ka kapag gabi, walang masyadong makakakita sa atin, kapag nilusob na natin ang lungga ng iyong ama. Neritang sagot ni Draco.
Hindi na nagreklamo pa si Sandra, mamayang 6:00 din naman ang takdang oras na pinag-usapan nila ng kanyang ama. Tiyak na hindi din naman magtatagal ang pagsasama ng dalawang ito sa harapan niya. Pagkatapos iwanan ng mag-asawa si Sandra, mabilis na silang naglakad pabalik sa kotse. Babe, sigurado ka bang babalik tayo mamaya? Pagkaraan ay tanong ni Sanaya. Syempre hindi, ano naman ang gagawin natin doon? Magpahuli sa mga kalaban. Si Mike na ang bahala sa kanila. Sa kanya binalingan si Mike, na ngayon ay kasunod na rin nila. Mike, sinigurado mo ba ang mga tauhan natin? Yes boss, lahat sila ay nakadapa na ngayon, at nagkukubli sa mga damuhan upang hintayin ang pagdating ng mga tauhan ni Alex. Lahat ng sulok nitong lugar, maging sa ilog, ay mayroong mga tauhan natin, at nakahanda na silang lahat. Bumalik ka na sa pwesto mo Mike. Agad na tumalima si Mike, at nagkubli na rin sa mga matataas na damuhan. Dad, napaaga ang dating nila. Papunta na sila ngayon dyan, bilasan nyo ni Mommy at bumalik na sa kotse. Agad na nag-alerto si Draco, matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak, mula sa earpiece na nakalagay sa tainga niya. Mabuti na lang maaga niyang pinwesto ang mga tauhan niya kanina. Men, get ready, the enemies will arrive in 10 minutes. Hold your fire till I say so. Mike, alam mo na ang gagawin, mabilis niyang utos sa mga tauhan niya, mula sa earpiece na nakalagay sa kabila niyang tainga. Babe, anong nangyari? Kinakabahan na tanong ni Sanaya. Napaaga ang dating nila, tumatawid na sila sa ilog ngayon. What? Paano na tayo, saan tayo dadaan? Halika, humawak ka sa akin. Sa kabila tayo dadaan. Habang mabilis na binabaybay ng mag-asawa ang pagtawid sa kabilang ilog, saka naman sila biglang nakarinig ng mga putok. Biglang napamura si Draco, at sininghalan si Mike, mula sa earpiece na nakakabit sa kabila niyang tainga. Mike, di ba maliwanag ang sinabi ko, na walang magpapaputok hanggat hindi ko sinasabi? Boss, tanga kasi si Efren, nakakita lang ng ahas, nagpaputok ka agad, kaya nakita siya ng kalaban at pinaputukan din. Ang tagal-tagal na sa serbisyo, hindi pa rin marunong kung anong gagawin sa ahas, na hindi gumagamit ng armas. Idadamay pa niya ang mga kasamahan niya. Dahil sa hindi na kayang kontrolin ni Draco ang mga pangyayari, mabilis na lang niyang binuhat si Sanaya, at patakbo na dinala sa kotse na nakatago sa loob ng kagubatan, malapit lang sa gilid ng kalsada. Humihingal na pinapasok niya ito sa loob ng kotse, akmang tatalikod na siya nang hinawakan ni Sanaya ang mga kamay niya. Babe, saan ka pupunta? Babe, kailangan kong balikan, at tulungan ang mga tauhan ko. Nalagyan na natin ng spy camera ang katawan ni Sandra, kaya malaya nang makita ni Alaric kung saan siya dadalhin ng mga tauhan ni Alex. Susunod na ako doon. Babe, nandoon naman si Mike kaya na nila yon. Babe, hindi pwede. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit kailangan ako ng mga tauhan ko. Sige na, doon na lang tayo magkita sa loob ng Airy. Dad, ikabit mo itong spy camera sa damit mo, para ma-monitor din kita. Kapag sa cellphone mo kasi nawawala ang signal mo. Salamat anak, nakangiting wika ni Draco. Sige na, aalis na ako. Babe, tawag ni Sanaya. Halatang ayaw pa siyang bitawan. Babe, katulad ko, may mga pamilya din ang mga tauhan ko. Hindi porket leader nila ako, hahayaan ko na lang sila na tuluyang mapahamak. Dahil sa atin, kaya sila lumalaban, at bilang leader, kailangan kong iparamdam sa kanila, na handa ko rin silang ipaglaban. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Sanaya, at napapikit siya ng lamapat ang labi ni Draco sa noo niya. Hinalikan din ni Draco sa noo ang kanyang anak. Alaric, ang bilin ko sa'yo huwag mong kalimutan. Tumango lang si Alaric sa ama, habang lihim na nakakuyom ang mga kamao, pilit pinipigilan ang anumang emosyon na nabubuhay sa loob niya. Ayaw niyang umiyak. I love you dad, mag-ingat ka. Matapang niyang pagkakasabi sa kanyang ama. I will anak, I love you too. Nakangiting sagot ni Draco, bago mabilis na tumalikod, at patakbo na bumalik sa dinaanan nila ni Sanaya kanina. Samantalang, 3 na ang nataman sa grupo ng mga Allied Task Force, nang makabalik si Draco. Pinagsama niyang dalhin ang mga ito sa loob ng lumang bahay,
upang mabigyan ng first aid ng kanyang tauhan mula sa medical team ng Elite Task Force. Nakita niya sa di kalayuan, ang tumatakbong si Sandra, hawak ang kamay ng isang lalaki, na tumulong sa kanya upang makatakas. Mabilis niya itong hinabol. At pinag-aano ang sinumang kalaban na nakikita niya. Hindi na niya alam kung gaano nakalayo itong tinakbo niya, dahil kanina pa sila paikot-ikot sa loob ng gubat. Maraming ilog na rin silang tinawid. Boss, bigla silang nawala. Wika ni Mike, nang mapahinto na rin ito sa tabi niya. Binalingan niya ang kanyang mga tauhan, na sumusunod din sa likod nila. Hindi pa sila nakakalayo, kailangan natin malaman kung saan siya ikukulong ng Alex na yan. Maghiwa-hiwalay tayo. Dad, diretso lang, malapit ka lang sa kanila. Nakita ko sa spy camera ni Sandra, tumatawid sila sa ilog. Narinig niyang wika ni Alaric, mula sa kanyang earpiece. Thank you anak. Pagkasabi ay mabilis na nilang tinakbo ang kinaroroonan ni Sandra. Hindi nga nagkakamali ang anak niya, dahil malapit na silang makatawid ngayon sa kabilang gubat. Hindi na rin nagdalawang isip si Draco, lamusong na rin siya sa tubig, upang habulin ang dalawa. Mahigit din 1 oras ang nakalipas na paghahabol nila sa dalawa. Humihingal na silang lahat sa kakahabol. Hindi naman pwedeng tamaan nila ito, dahil si Sandra lang ang tanging susi. Upang makaharap ni Draco si Alex Montenegro. Dad, malapit na kayo sa area. Nandito na rin kami ni Mommy. Don't worry, nakatago ang aming sasakyan dito, kaya hindi nila kami makikita kaagad. Job well done anak. Nakangiting sagot ni Draco kay Alaric, taas noo namang nagsulot si Alaric sa ama, kahit hindi siya nito nakikita. Lihim na ngumiti si Sanaya, dahil sa kakaibang tandem ng mag-ama. Umangat si Alaric ng mukha, at pinagmasdan ng mabuti ang higanteng wall na nakapatong sa itaas ng bundok. Maihahambing ang taas nito sa Great Wall of China. Ang higanteng gate, ay nakadisenyo sa isang malaking agila, na humahati sa gitna kapag ito'y nakabukas. Puro gawa sa bato ang lahat ng makikita sa loob at labas ng area. Mula sa gate, at maging sa mga malalaking bahay na nakatayo sa tuktok ng bundok. Tiningnan niya ang laptop na nakakonekta sa mga surveillance camera. At lalo siyang namangha nang makita ang daan sa itaas mismo ng makapal na bato, na nagsisilbing wall ng buong area. Kapag dumaan ka sa taas, huwag kang titingin sa ibaba, dahil siguradong malulula ka sa sobrang taas, at hindi mo nakakayanin ang magpatuloy pa sa paglalakad, sa takot na baka malaglag ka sa ilalim, at tumama ang katawan mo sa mga nakausling bato. Nagtataka si Alaric, bakit ito tinawag na area? Sa isang tingin pa lang sobrang hirap ang dinanas ng mga tao, magawa lang ang wall na ito, na parang tulay na kung titingnan sa itaas, dahil nakapatong ito mismo sa tuktok ng mga bundok. Binalingan niya ang ina, at curious na tinanong, Mommy, akala ko ang area isang patag na lugar, bakit puro bundok ito? Ngumiti si Sanaya sa anak, at ipinaliwanag sa kanya ang bahagi ng kwento ng area, na binasa lang din niya mula sa mga nakatagong libro, ng kanyang inang si Aura. Anak, kaya siya tinawag na area, dahil mundo siya ng mga mayayaman na Aita. Kung sa Pilipinas sila ay mahirap na tao, ngunit iba sa area. Ang area ay napakayaman, dahil napapalibutan ito ng maraming nakalibing na ginto, dahilan kung bakit marami ang gustong pasukin ito. Ang Eagle Queen at Eagle King lamang ang kanilang itinuturing na Diyos at Diyosa. Kung sino ang makapagsuot ng kwintas, na may palawit na hugis agila, siya lamang ang kilalanin nilang Diyos, at Diyosa sa loob ng area. Dalawa lamang ang kwintas, iyon ay ang suot ni Alex Montenegro, bilang Eagle King at ang suot ko ngayon bilang Eagle Queen. Araw-araw nag-aalay sila ng mga ginto sa kanilang Diyos at Diyosa, dahil sa paniniwala na mas lalo pang dadami ang biyaya, na darating sa kanila. Ang mga higanteng wall na yan, ay ginawa ng mga sinaunang Aita mula sa kanilang mga dugo at pawis, upang protektahan ang kanilang pamilya, mula sa mga masasamang tao na gustong pasukin ito. Paano po tinanghal na Eagle Queen si Lola Aura? Muling tanong ni Alaric. Isang araw, umakyat sa bundok ang Lola Aura mo at ang Lolo Dave mo. Upang mag-adventure at nagkataon, natagpuan nilang duguan si Apo Dakbana, ang pinakamatandang pinuno ng mga taga-area noong panahon na yon. Dahil doktor din ang Lola Aura mo. May alam sa mga herbal medicine. Iniligtas niya si Apo Dakbana.
Sa gitna ng kanilang paghahanap ng pwedeng gamot, natagpuan nila ng lolo mo ang lugar, kung saan may maraming nakalibing na ginto. Simula nun ginawa na nilang Eagle Queen ang Lola Aremo. Sa paniniwalang siya ang tanging tagapagligtas, at swerte ng mga taga-Eri. Kaya naisipan ng Lola Aremo na magpatayo ng maraming hospitals dahil sa kanila. Maniwala ka man at sa hindi, malaki ang naging ambag nila. Kung bakit nagkaroon tayo ng maraming branch ng hospital sa iba't ibang bansa. Taon-taon naghuhukay sila ng maraming ginto, upang ialay sa kanilang diyosa, at iyon, ang Lola Aremo. Ngunit tumigil lang ang lahat ng pinasok ito ni Alex Montenegro. Naging ganid siya sa salapi, kaya niya pinlano na burahin ang Eagle Queen sa landas niya, dahil maliban sa hindi niya kayang paibigan ang lola mo, hindi niya rin kayang pasunurin ito sa lahat ng gusto niya. Bakit naman naging Eagle King si Alex Montenegro, bakit hindi na lang si Lolo Dave, dahil si Lola Ara naman ang Eagle Queen? Yun nga sana ang gustong mangyari ni Apo Dakbana, kaya lang hindi nakapasa ang Lolo Dave mo sa pagsubok. Siguro, nagkulang siya ng tiwala sa sarili na makakaya niya, kaya hindi siya nakapasa. Hindi kasi siya kasing talino ng Lola Ara mo. Kaya noong malaman ni Alex Montenegro ang tungkol dito, kinumbinsi niya si Apo Dakbana, upang gawin siyang Eagle King. Noong panahon na yun, si Master Allen ang kanang kamay ni Apo Dakbana, kaya siya ang nagbigay ng pagsubok kay Alex Montenegro. Pumalit lang si Master Allen sa kanya, bilang pinuno noong namatay ito. Nakapasa naman si Alex sa pagsubok, kaya siya ang hinirang na kauna-unahang Eagle King. Ang Eagle King ang nagsisilbing Diyos ng digmaan, siya ang tagapagtanggol ng Eri, at ang Eagle Queen naman ang nagsisilbing Diyosa ng kaluwalhatian, siya naman ang tagapangalaga ng kayamanan ng Eri. Ngunit sa isang iglap, binasura nila ang lola mo, sa kagustuhan na sila ang mamuno sa kayamanan ng Eri. Biglang nalungkot ang mukha ni Alaric, dahil sa kwento ng kanyang ina. Anak, alam mo bang nalulungkot ako, dahil lumaki akong hindi nagampanan ang halaga ng kwintas na ito. Hindi ko nagampanan ang aking responsibilidad, upang pamunuan ng Eri, sa takot ko na baka madamay kayo na mga anak ko. Pero ma'am, makakaya na natin ngayon, dahil isang king ang daddy ko, alam kong kaya niyang labanan kahit pagaano kabangi si Alex Montenegro, matapang niyang sagot sa ina. Naniniwala din ako sa daddy mo, ngunit hindi mo pa rin may aalis sa akin ang takot at pangamba, na baka may mangyaring masama sa kanya. Hindi bakal ang katawan ng daddy mo, upang makayang harangan ang lahat na bala na pwedeng tumama sa kanya. Tumahimik si Alaric, siguro nga hindi bakal ang katawan ng kanyang ama. Ngunit malaki ang paghanga niya dito. Mula pa noong maliit siya, wala siyang ibang iniidolo kundi ang kanyang ama. Maliban sa pagiging CEO ng dalawang kumpanya, ang Del Fuego Corporation at Coaster Shipping Line, naging captain ng Elite Special Task Force pa ito. At pinuno ng lahat ng mafia bosses sa buong mundo bilang Demon King. At siya, bilang anak ng isang Draco Del Fuego na iniidolo niya, ginawa niya ang lahat upang maging karapat-dapat siyang tawaging anak nito. Simula nang makilala niya ito, nagkaroon na siya ng determinasyon sa sarili, upang sundan ang lahat ng yapak nito, at ngayon pa lang, nakikita na niya ang sarili sa kanyang ama. Mabilis na umalerto ang dalawang elite na kasama nila sa loob ng sasakyan, matapos marinig ang magkasunod na putukan, at impit na sigaw ng mga tinamaan ng armas. Kahit saang sulok, maririnig ang pagpapalitan ng putok ng mga elite forces at tauhan ni Alex. Maging ang kalahati ng mga mafia bosses, ay tumulong na rin kay Draco, upang lusubin ang Eri. Kung kanina, may nakikita pa silang mga Aita na lumalabas-pasok sa gate, ngayon, halos lahat, ay takot ng lumabas, at pinili lamang na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang kaninang dinadaanan ng mga Aita na wall na nakapatong sa bundok, ay puro tauhan na ni Alex Montenegro ang nakahanay. Buong puwersa silang alerto, nang marinig ang samot-saring mga putukan mula sa ibaba. Anak ang daddy mo, nag-alalang wika ni Sanaya, at sabay nilang tiningnan ang video sa laptop na nakalink sa spy camera ni Draco. Agad nilang nakita ito, na hawak ng mga tauhan ni Alex Montenegro, habang nakaposas ang dalawang kamay sa kanyang likuran. Pasok! Bulyo ng isang lalaki sa kanya, at malakas itong tinutulak papasok ng gate. Dad! Draco!
Parehong sigaw ng mag-ina mula sa loob ng sasakyan, nang makita ang ginawa ng tauhan ni Alex. Muntik nang mapalingon si Draco, mula sa kanilang kinaroroonan, nang marinig ang kanilang boses, mula sa suot niyang earpiece, ngunit hindi niya ginawa dahil alam niyang pag lumingon siya, malalaman ng mga tauhan ni Alex na nandito ang kanyang mag-ina. Nebrini, Zinumstaradim, mahinang wika ni Draco, habang napapatid sa paglalakad, dahil panay ang tulak sa kanya ng mukhang wrestler na lalaki. Umaakyat na sila ngayon sa higanting wall, na nakapatong sa tuktok ng bundok. Kasunod nila ay si Sandra, na hindi pa rin natanggalan ng posos ang mga kamay. Ha! Ano daw ang sabi niya? Gulat na tanong ni Sanae sa kanyang anak, dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang asawa. Ang sabi daw niya, huwag tayong mag-alala dahil alam niya ang ginagawa niya, paliwanag naman ni Alaric sa kanyang ina. Paano mo nalaman na yan nga ang ibig niyang sabihin anak? Parang ibang language yun di ba? Mommy, maliit pa ako, kapag magkasama kaming nagsiswimming ni Daddy, lagi niya akong tinuturuan ng Bosnian language, kasi kaunti lang daw ang nakakaalam nun, dahil mahirap siyang aralin. Mahirap aralin, bakit niya tinuro sa'yo? Kunot noon na tanong ni Sanae sa anak. Nagkibit balikat lang ito. Ewan ko, basta lagi lang niyang sinasabi sa akin, na kailangan ko daw itong aralin, dahil delikado ang trabaho niya, at magagamit daw namin ang language na ito, kapag dumating ang mga ganitong pagkakataon. Hindi kasi madaling maintindihan ng kalaban. Tumahimik na lang si Sanae, dahil sa paliwanag ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan na mas marami pa palang alam ito kaysa sa kanya. Minsan tinanong niya sa sarili, kung kanino niya pinaglihi si Alaric, samantalang hindi naman ganito katalino si Adira. Malamang sa kanyang ama, dahil palihim niyang kinakausap ito sa picture, noong pinagbubuntis niya ang kambal. Mabuti na lang pala sumama si Alaric, malaki ang maitutulong nito sa kanyang ama, lalo na sa ganitong pagkakataon, na hindi siya makakausap ni Draco sa language na alam ng kalaban, baka mahalata sila. Anak, tingnan mo dyan kung saan nila dadalhin ang daddy mo. Baka sinadya niya talagang magpahuli, para makapasok siya sa loob at makita mismo si Alex Montenegro, at ang Marcos na yan. Yan din ang iniisip ko mom, baka sinadya talaga ni daddy na magpahuli sa kanila. Ewan ko ba anak, parang gusto kong sundan ang daddy mo, baka mamaya, wala siyang katulong doon upang labanan ang mga tauhan ni Alex, baka saktan nila ang daddy mo. Nag-alalang wika ni Sanae, Mom, ito lang muna ang maitutulong natin kay dad, hindi gagawin ni daddy yan kung wala siyang ibang plano. Hayaan na muna natin siya sa diskarte niya, marami siyang mafia at elite na mga tauhan sa buong paligid ng Eri, hindi nila pababayaan si dad. Muli nilang mag-ina na tiningnan ang screen monitor sa laptop, nakita nilang pabalibag na pinasok si Draco sa loob ng gawa sa bato na kulungan. Ganon na lang ang kanilang pagkasindak, nang makita ang isang payat na lalaki, na nakaupo sa kama, habang nakaharap kay Draco. Talagang kamukha ito ni Alex Montenegro, ang pinagkaiba lang dahil mas payat ito kaysa kanya. Sandaling nagkatitigan ang lalaki na kamukha ni Alex, at si Draco. Nasa ganon silang sitwasyon, nang kasunod namang binalibag papasok sa loob si Sandra. Mas lalong nasindak ito nang makita ang kamukha ng ama. Sweetie, oh sweetie, ikaw nga, anong nangyari sa mukha mo? Naiiyak na tanong nito, nang makita ang kalahating sunog na mukha ni Sandra. Hindi makapaniwala si Sandra sa lalaking kaharap niya ngayon. Isa lang ang tumatawag nun sa kanya, ang daddy Alex niya. Akmang yayakapin na siya ng lalaki, nang mabilis siyang tumayo at umiwas dito. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Paanong nangyari na kamukha ng lalaking ito ang kanyang ama? Sweetie, ako ito, si Alex Montenegro ang daddy mo. Hindi mo na ba kilala si daddy? Humahagulgol na wika ng matanda. Halatang nasasaktan siya sa ipinapakita ni Sandra sa kanya. Hindi ikaw si Alex Montenegro. Hindi nakakulong ang daddy ko. Siya ang Eagle King ng Eri, biglang sagot ni Sandra, habang patuloy sa pag-atres, dahil gusto na siyang yakapin ni Alex. Agad namang natigilan si Alex nang marinig ang sagot ni Sandra. Biglang nag-iba ang anyo nito, at waring mananakit ng tao. Nagmamasid lang si Draco sa pwedeng gawin ni Alex. Pagkaraan, mapakla itong ngumiti kay Sandra. Hindi totoo yan anak. Ako ang tunay na Alex Montenegro.
Ang kilala mong ama ay kakambal ko. Si Marcus Montenegro. Napaawang ang labi nilang lahat, matapos marinig ang sinabi ng totoong Alex. Umiling-iling si Sandra, parang ayaw tanggapin ng kanyang sistema, na ang tunay na ama, ay matagal na palang nakakulong sa loob ng malaking bato na ito. Nagsiunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha, habang pinapakinggan ang paliwanag ni Alex sa kanya.